Bilang pagpapatuloy sa paglinang sa ating kaalamang panggramatika, sa bidyong ito ay tatalakayin naman natin kung paano nga ba ginagamit ng wasto ang ng o yung nang na maikli at ang nang o nang na mahaba. Ngunit bago tayo tuluyang dumako sa ating aralin, magkakaroon muna tayo ng panimulang pagtataya. Panuto, tukuyin kung tama o mali ang pagkakagamit ng nang na maiksi at nang na mahaba sa bawat pangungusap. Para sa unang bilang, namitas kami ng mababangong bulaklak. Ikalawa, lagi na lamang siyang alis ng alis. Ikatlo, nang dumating ako, nagkagulo ang lahat. Ikaapat, nasira ang sapatos ng kapatid ko. Ikalima, mag-ehersisyo ka nang lumakas ang katawan mo. Tama ba ang lahat ng iyong naging kasagutan? Kung oo, binabati kita. Pero kung hindi, huwag kang mag-alala dahil pag-aaralan naman natin kung paano nga ba ginagamit ng tama ang mga naturang salita at kataga. Kaya't ano pang hinihintay natin? Halina't sama-samang matuto! May apat na pangunahing tuntunin sa paggamit ng nang na maiksi. Una, ginagamit kapag ang pangungusap ay nagpapahayag ng pagmamay-ari o yung nagsasaad kung kanino. Halimbawa, nasira ang mga pananim ng mga magsasaka dahil sa bagyo. Kaninong pananim ang nasira? Sa mga magsasaka, kaya ginamit ang nang na maiksi. Talagang kahanga-hanga ang mansyon ng pamilya Flores. Kaninong mansyon ang kahanga-hanga? Sa pamilya Flores. Naglinis si Arya ng kanyang kwarto. Kaninong kwarto ang nilinis? Kay Aryan. Ikalawa, ginagamit kapag ang sumusunod na salita ay pangalan o yung bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop, pangyayari at iba pa. Halimbawa, ibinalik ng guro ang test paper ng mga mag-aaral. Kung mapapansin natin, ang salitang guro ay kasunod ng salitang nang at ang salitang guro ay ngalan ng tao. Tinamaan ng bola ang bintana kaya ito ay nabasag. Ang salitang bola ay ngalan ng bagay. Bumili si Stephanie ng isda sa palengke. Ang salitang isda ay ngalan ng hayop. Ikatlo, ginagamit kapag ang sumusunod na salita ay pang-uri o yung bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Halimbawa, nakatanggap ng bagong sapatos si Sam sa kanyang kaarawan. Ang pang-uri sa pangusap ay ang salitang bago. Inilalarawan nito ang sapatos na natanggap ni Sam, kaya ginamit ang nang na maiksi. Naglagay kami ng makukulay na palamuti sa aming silid-aralan. Ang pang-uri ay ang salitang makukulay. Nagbaon ako ng maraming kanin. Ang pang-uri ay ang salitang marami. Ikaapat, ginagamit kapag ang sumusunod na salita ay pang-uring pamilang o yung pang-uring naglalarawan sa bilang o dami ng pangalan o panghalip. Halimbawa, bumili si Calix ng 3 mangga. Ang pang-uring pamilang sa pangusap ay ang salitang 3. Gumamit ako ng 1 dosenang itlog sa paggawa ng leche flan.
Ang pang-uring pamilang sa pangungusap ay 100 o 12 piraso. Ngayon lamang ako nakakilala ng isang pulis na tulad mo. Ang pang-uring pamilang sa pangungusap ay ang salitang isa. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga tuntunin kung paano nga ba ginagamit ng wasto ang nang na mahaba. Una, makikita ito sa pangungusap bilang pamalit o katumbas ng salitang noong. Halimbawa, nang magalit ang guro, tumahimik ang mga mag-aaral. Mabilis na bumigat ang daloy ng trapiko nang bumuhos ang malakas na ulan. Ikalawa, ginagamit ito sa pang-abay na pamaraan o yung uri ng pang-abay na sumasagot sa tanong na paano ginawa ang kilos. Halimbawa, sumigaw ng malakas si Liam. Paano sumigaw si Liam? Nang malakas. Kaya nang na mahaba ang ginamit sa pangusap. Naglakad ng dahan-dahan si Tommy papasok sa kanilang bahay. Paano naglakad si Tommy papasok sa kanilang bahay? Nang dahan-dahan. Nag-aral ng mabuti si Akiko para sa kanilang pagsusulit. Paano nag-aral si Akiko? Nang mabuti. Ikatlo, ginagamit sa pagitan ng inuulit na pandiwa o yung bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Halimbawa, tahol ng tahol ang aso ng kapitbahay. Ang pandiwa sa pangusap ay ang salitang tahol. Kanina pa siya takbo ng takbo. Salita ng salita ang guro, ngunit wala namang nakikinig. Ikaapat, ginagamit na pamalit sa pangatnig na upang at para. Ano nga ba ulit ang pangatnig? Ito yung salita o lipo ng mga salita na nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay upang makabuo ng malinaw na diwa. Halimbawa, mag-aaral akong maigi nang makapasa ako sa pagsusulit. Kailangan nating kumain ng prutas at gulay nang lumakas ang ating katawan. Ikalima, ginagamit na katumbas ng pinagsamang na at ang. Halimbawa, marami na ang nabakunahan sa aming lugar. Marami nang nabakunahan sa aming lugar. Sobra na ang kahirapan ang dinaranas ng mga mamamayan. Sobra ng kahirapan ang dinaranas ng mga mamamayan. Ngayon naman ay ating subukin ang inyong mga natutuhan tungkol sa paksang ating tinalakay. Panuto, piliin mula sa loob ng panaklong o parenthesis ang angkop na salitang bubuo sa pangusap. Binilhan ako ng bagong bag ni Tita Joy. Ginamit ang nang na maiksi dahil ang salitang bago ay isang pang-uri. Nang makauwi si Kaylin ay tulog na ang kanyang nanay. Ginamit ang nang na mahaba dahil ipinampalit ito sa salitang noong. Bibigyan ko siya ng 3 pulang rosas sa Valentine's Day. Ginamit ang nang na maiksi dahil ang salitang 3 ay pang-uring pamilang. Kanta pa rin siya ng kanta kahit alam naman niyang wala siya sa tono. Ginamit ang nang na mahaba dahil sa inuulit na pandiwa. Naghahabulan ng nakapaa ang mga bata sa kalsada. Ginamit ang nang na mahaba dahil ito ay pang-abay na pamaraan
o nagsasaad kung paano ginawa ang kilos. Nanghiram si Camille ng lapis sa kanyang kamag-aral. Ginamit ang nang na maiksi dahil ang salitang lapis ay pangalan. Diligan mo ang ating mga pananim nang hindi malanta ang mga ito. Ginamit ang nang na mahaba bilang pamalit sa pangatnig na upang o para. Naglaba si Therese ng kanyang mga damit. Ginamit ang nang na maiksi dahil ang pangungusap ay nagsasaad ng pagmamay-ari. Sana ay may natutuhan kayo sa ating aralin. Maraming salamat sa panonood. Paalam!